Matapos manumpa ni Atty. Teofilo Guadis III bilang bagong chairman ng Office of Transportation Cooperatives, marami ang nagtatanong ano nga ba ang aasahan ng publiko lalo na pagdating sa Public Transportation Modernization Program ng pamahalaan. Alamin natin sa detalye sa ulat ni Bernard Ferrer live. Rise and shine, Bernard. Audrey, artificial shortage ng public transport units. Isa ito sa mga prioridad na matugunan ng bagong chairman ng OTC na si Atty. Teofilo Guadis III upang matiyak ang maayos at komportableng biyahe ng mga commuter. Kasama rin sa kanyang tututukan ng maayos sa fiscal management ng transport cooperatives. Hindi na bago sa sektor ng transportasyon si Atty. Teofilo Guadis III na nagsilbi ring chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Matapos manumpa bilang bagong chairman ng Office of Transport Cooperatives, tiniyak niya ang pagsigurong magtatagumpay ang Public Transport Modernization Program sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Prioridad niyang matugunan ang tinatawag na artificial shortage ng public transport units. Mahalaga ito pag masiguro ang maayos at komportableng biyahe ng mga commuter. Matapos masimula ng Phase 1 ng Modernization Program, sunod na ang Phase 2 kung saan prioridad ang pagpapatibay sa fiscal management ng transport cooperatives. Sa pamamagitan nito, matitiyak ang tuloy-tuloy na pagtupad ng transport cooperatives sa pagbabayad ng motor jeepney units. Para maging effective ang modernization, dapat po meron ho tayong matibay na haligi ng mga kooperatiba. Marami ho tayong mga kooperatiba ngayon na nagkakaproblema. And then ang mandato ko po ngayon ay ayusin ang mga ito. Unang-una po na nagiging problema nila is yung fiscal management po nila. Bukas, nakatakdang magkaroon ng high-level consultation sa Chairman Guadis sa mga lider ng transport cooperatives. Inaasang magbubunga ito ng isang roadmap upang masigurong matutugunan ang ilang mahalagang usapin sa modernization program tulad ng financing barriers at maayos na koordinasyon para sa mga ruta. Audrey, nagpapatuloy ang pagulan dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City sa lagay ng trapiko. Tuloy-tuloy naman ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue pero nagkakaroon na ng volume habang papalapit sa may Philcoa hanggang pagkalabas ng Elliptical Road. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.